Natagpuan ko ang anak kong si Aldrin na nakahandusay sa isang kanal sa tabi ng kalsada, halos walang malay. Punong-puno ng galos ang kanyang mukha, maga ang kanyang labi at punit-punit ang kanyang damit. Hindi ito aksidente. Sa kaunting lakas na natitira, ibinulong niya, "Papa, si tatay po ni Micaela." Sabi niya, "Masyado raw mababa ang dugo natin para magtagumpay." Ang galit na bumalot sa dibdib ko ay hindi ko na naramdaman mula nang pumanaw ang aking asawa, si Aling Sonia. Sinalakay ni Don Renato Alcantara ang dangal ng aking anak at inilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sinaktan niya ang aking anak. Ngayon, sisirain ko ang kanyang mundo. Nakaharap na ba kayo ng isang makapangyarihang tao na nag-akala na kaya kaniyang yurakan dahil sa iyong pinagmulan? Mag-comment sa ibaba at sabihin kung mula saang syudad kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong sariling mga kwento tungkol sa pagtatanggol sa tama. Dumating ang tawag ng 7:30 ng umaga habang isinasalin ko ang aking unang tasa ng kape. Sinabi ng boses ng isang estranghero na may natagpo ang isang binata na sugatan sa Highway 20. At nang banggitin nila ang pangalang Aldrin, nadulas ang tasa ko ng kape sa aking mga kamay at nabasag sa sahig ng kusina. Nagmaneho ako ng mas mabilis kaysa kailanman sa buhay ko. Bawat kilometro, bumubulusok ang puso ko sa aking dibdib. Ang San Cristobal ay dati ng isang mapayapang bayan kung saan nagkakakilala ang mga kapitbahay sa pangalan at ang pinakamalaking alalahanin ay kung makakarating ba ang lokal na koponan sa kampyonato ng estado. Ang mga umaga ng Oktubre tulad nito ay karaniwang nagdadala ng amoy ng nasusunog na dahon at ang tunog ng banda ng eskwelahan na nagsasanay. Sa halip, hawak ko ang walang malay kong anak sa tabi ng isang probinsyal na kalsada. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadayal ko ang 911. Sa community hospital ng San Cristobal, naglakad ako sa mga pasilyo na parang isang hayop na nakakulong. Si Aldrin ay laging espesyal, kahit noong bata pa. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng video games, siya ay nasa garahe namin na nagkakalas ng mga lumang radyo at muling binubuo ang mga ito ng mas mahusay kaysa dati. Ang kanyang ina, naway pagpalain ng Diyos, ay laging sinasabi na may mahika siya sa mga daliri. 10 taon na siyang wala, ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang boses na nagsasabi, ang batang iyan ay lilikha ng isang kahangahangang bagay balang araw. Nang sa wakas ay idilat ni Aldrin ang kanyang mga mata, ang sakit na nakita ko doon ay hindi lang pisikal. Tinusok nito ng direkta ang aking puso. "Papa." Ang kanyang boses ay halos isang garalgal na bulong. "Nandito ako, anak. Ligtas ka na ba ngayon?" Mahinahon kong hinawakan ang kanyang kamay. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari?" Nahirapan si Aldrin na umupo, umiling sa bawat paggalaw. "Si Don Renato Alcantara po, Papa, ang tatay ni Micaela. Ang pangalan ay lumabas na parang lason. Gusto niya na ibigay ko sa kanya ang aking imbensyon, lahat ng binuo ko sa loob ng 2 taon. Naramdaman kong tumaas ang presyo ng dugo ko. Si Don Renato Alcantara ang bersyon ng royalty sa San Cristobal. Pag-aari niya ang kalahati ng distrito ng negosyo. Nakaupo siya sa bawat mahahalagang lupon at mas marami siyang pera kaysa sa sentido kumon. Ngunit hindi ko kailanman naisip na kaya niyang gumawa ng ganitong uri ng karahasan. Ano nga ba ang gusto ni Aldrin? Tumingin ang aking anak sa ibang direksyon. Naghigpit ang panga. "Isang bagay na mahalaga, Papa. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. Ngunit nang tumanggi akong ibigay ito, nang ganoon na lamang, mahina niyang itinuro ang kanyang basag na mukha. Malinaw na ipinahiwatig ng kanyang mga tauhan ang kanilang punto. Ang galit na lumalaki sa dibdib ko ay kakaiba mula sa anumang naramdaman ko mula ng libing ni Aling Sonia. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o pera. Ito ay tungkol sa isang makapangyarihang tao na nag-iisip na kaya niyang durugin ang sino mang humadlang sa kanyang landas. May sinabi pa siya, Papa. Lalo pang humina ang boses ni Aldrin. Sabi niya, ang mga mahihirap ay hindi karapat-dapat magkaroon ng mahahalagang bagay, na ang mga tulad natin ay dapat malaman ang ating lugar at maging mapagpasalamat sa anumang mumo na ipagkakaloob ng mga mayayaman.
Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang maso. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa imbensyon ni Aldrin o sa kasakiman ni Don Renato. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto, at ang karapatan ng bawat tao na ituloy ang kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang bank account. Hinawakan ni Aldrin ang aking braso nang may nakakagulat na lakas. Papa, sa tingin ko, mas malaki ang panganib na kinakaharap natin kaysa sa ating iniisip. Ang biyahe pa uwi ay tila mas mahaba kaysa dati, habang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang babala ni Aldrin. Nang makapasok kami sa aming bahay sa Kalye Franklin, tinulungan ko siyang umayos sa kanyang paboritong silya at inilapit ko ang lumang upuan ni Aling Sonia. Ngayon, sabi ko, kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang gusto ni Don Renato. Kung nasa panganib tayo, kailangan kong maunawaan kung ano ang ating kinakaharap. Kuminang ang mga mata ni Aldrin nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang imbensyon. Papa, naalala mo ba noong 12 taong gulang ako? Tanong ni Aldrin, bahagyang nakangiti habang nakatingin sa akin. Iyong inayos ko ulit ang mga kable sa garahe para magamit ni Mama ang kanyang makinang panahi habang ginagamit mo ang mga electrical tools? Sandali akong natahimik, pagkatapos ay napangiti sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin. Paano ko naman makakalimutan iyon? Ang garahe namin noon ay parang maliit na workshop, puno ng kahon ng mga tornilyo, lumang radyo na binubuksan ko para ayusin, at mga kahoy na mesa na may marka ng maraming taon ng trabaho. Sa isang sulok naman ay naroon ang makinang panahi ng kanyang ina na halos araw-araw niyang ginagamit para sa mga damit ng mga kapitbahay. Ngunit may isang problema noon. Kapag ginagamit ko ang aking electric drill o ang lumang circular saw, nawawalan ng kuryente ang makina ni Mama. Madalas kaming magtalo ng pabiro tungkol dito. Roberto, hindi ako makakapagtahi kung ginagamit mo ang lahat ng kuryente sa bahay. Reklamo niya minsan mula sa pintuan ng garahe. At sasagot naman ako, paano ko matatapos ang inaayos ko kung hindi ko gagamitin ang tools ko? Para bang isang maliit na digmaan sa pagitan ng pananahi at pagkukumpuni ang garahe namin noon. Hanggang isang hapon, nang bigla na lang mawala si Aldrin mula sa loob ng bahay. Naisip namin na naglalaro lang siya sa labas tulad ng karaniwan. Pero makalipas ang halos isang oras, lumabas siya mula sa garahe na may hawak na screwdriver at may bahagyang grasa sa kanyang mga kamay. Papa, sabi niya noon na parang walang espesyal na nangyari. Pwede mo nang gamitin ang tools mo kahit nagtatahi si Mama. Nagkatinginan kami ng kanyang ina. Paano? Tanong ko, medyo nagtataka. Ipinakita niya sa amin ang ginawa niya. Maingat niyang inihiwalay ang mga linya ng kuryente. Gumawa ng hiwalay na outlet para sa makina ng kanyang ina at inayos ang mga lumang kable na matagal na naming ipinagpapaliban na ayusin. Hindi perpekto ang pagkakagawa. May ilang tape na halatang ginawa ng isang bata, pero gumagana ito. Sa unang pagkakataon, sabay kaming nakapagtrabaho sa garahe nang walang nawawalan ng kuryente. Naalala ko pa ang ekspresyon ng kanyang ina. Lumapit siya kay Aldrin. Hinawakan ang kanyang balikat at halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Ang galing mo, anak, sabi niya, puno ng pagmamalaki. Ngumiti ako ngayon habang inaalala ang sandaling iyon. Ang iyong ina ay napaka-proud noon, sabi ko kay Aldrin. Sinabi niya sa akin na nalutas mo ang problemang matagal nang nagpapabaliw sa amin. Tahimik siyang nakinig habang nagsasalita ako. Pagkatapos ay idinagdag ko ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan na sinabi ng kanyang ina noong gabing iyon. Umupo kami sa mesa sa kusina habang kumakain ng hapunan at si Aldrin ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kung paano niya naisip ang solusyon. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga at sinabi niya, Aldrin, hindi ka lang basta nag-aayos ng mga bagay. Huminto siya sandali. Parang pinipili ang tamang mga salita. Pinapaganda mo ang mga ito. Tahimik ang buong mesa habang nagsasalita siya muli. Balang araw, babaguhin mo ang mundo. Sa sandaling iyon, inakala ko na iyon ay isa lamang pangarap ng isang ina para sa kanyang anak.
Ngunit habang nakatingin ako ngayon kay Aldrin, sa lalaking naging siya, napagtanto ko na maaring tama siya. Dahil may mga tao na hindi lang marunong mag-ayos ng mga problema. May mga tao ring marunong gawing mas mabuti ang mundo kaysa sa kung paano nila ito natagpuan. Lalo pang lumakas ang kanyang boses. Iniisi ko ang mga salitang iyon araw-araw, Papa. Naramdaman ko ang presensya ni Aling Sonia na parang tumatango siya sa pagsang-ayon. Ang pinagtatrabahuhan ko ay isang sistema ng imbakan ng renewable energy, sabi ni Aldrin na yumukod pasulong sa kabila ng kanyang mga sugat. Parang isang sobrang epektibong baterya na kayang mag-imbak ng solar at wind energy sa loob ng mga buwan sa halip na oras. Maaari nitong bigyan ng kuryente ang buong komunidad sa panahon ng brownout at gawing maaasahan ang malinis na enerhiya sa buong taon. Ang hilig sa kanyang boses ay nagpaalala sa akin kay Aling Sonia, ngunit nakita ko ang takot sa ilalim ng kanyang emosyon. Paano nalaman ni Don Renato? Nabanggit ni Michaela sa isang family dinner. Akala niya ay maaaring mamuhunan si Don Renato, tumulong sa mga patente at pondo. Mapait na umiling si Aldrin. Sa halip, nakita niya ang senyales ng pera at gusto niya ang lahat. Ano ang inalok niya sa iyo? 50,000 piso para sa lahat. Ang aking pananaliksik, mga prototype, mga patente. Tinawag niya itong mapagbigay na kabayaran para sa isang proyekto ng libangan. Nasaad ang mga kamay ni Aldrin. Papa, maaari itong nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Maaari nitong baguhin kung paano binibigyan ng enerhiya ang ating bansa. Gusto niya itong bilhin sa presyo ng isang kotse. Ang galit na iyon na nagpoprotekta ay umusbong sa akin. At nang tumanggi ka, ngumiti siya ng malamig at sinabing, nagpapakatanga lang ako na ang mga tulad natin ay dapat maging mapagpasalamat kapag nag-aalok ng pagkakataon ang mga nakakataas sa atin. Tumigas ang boses ni Aldrin, parang bawat salita ay pinipiga mula sa isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Nagbabanta siya ng mamahaling demanda, Papa, sabi niya. Mga laban sa patente na maaaring tumagal ng mga taon, mga kaso na kayang bayaran ng mga tulad niya, pero kayang magpabangkarote ng mga pamilyang tulad natin. Para akong nawalan ng hangin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga malalaking negosyante na ginagamit ang batas bilang sandata. Ngunit iba ang pakiramdam kapag ang sariling anak mo ang nasa gitna ng laban. Sa isip ko ay malinaw kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi rin ito simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tungkol sa mga taong naniniwala na ang mga pangarap ng iba ay maaaring bilhin, takutin o durugin kung kinakailangan. Isang uri ng kinakalkulang kalupitan na kumukuha ng hininga sa dibdib ko habang iniisip ko kung gaano kalayo ang kayang gawin ng mga taong iyon. Parang gusto nilang ipaalala sa mundo na ang mga tulad namin, mga ordinaryong tao na may maliit na garahe at malaking pangarap, ay dapat manatili sa aming lugar. Tahimik akong nakinig habang nagpatuloy si Aldrin. Nang tumanggi pa rin ako, sabi niya, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan namin na parang bato. Naramdaman ko ang malamig na kilabot na gumapang sa aking likod. Anong klaseng mga tauhan? Tanong ko ng marahan. Hindi ka agad sumagot si Aldrin. Sa halip, tumingin siya diretso sa aking mga mata. At sa sandaling iyon ay nakita ko ang parehong determinasyon na minsan kong nakita sa kanyang ina. Ang matigas na lakas ng loob na hindi basta sumusuko kahit gaano kahirap ang laban. Ang teknolohiyang ito ay maaring magpabago sa lahat, Papa, sabi niya. Napatingin ako sa mga blueprint na nakalatag sa mesa, mga linya ng circuit, mga diagram ng enerhiya, mga kalkulasyon na hindi ko lubos na naiintindihan, ngunit alam kong bunga ng maraming gabi ng walang tulog. Kung gumana ito, patuloy niya, maaari nitong gawing mas mura at mas malinis ang enerhiya. Maaaring makinabang ang libu-libong pamilya, baka milyon pa. Sandali siyang tumigil. Kaya gusto niya ito ng husto. Alam kong tama siya.
Ang mga ganitong imbensyon ay hindi lang teknolohiya. Ang mga ito ay kapangyarihan. Kapangyarihang magbago ng industriya, ekonomiya, at kung minsan ay pati ang politika. Pero may isang bagay siyang hindi naiintindihan, dagdag ni Aldrin. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi ko ito ibibigay sa kanya. Tahimik ang garahe. Naririnig ko lamang ang mahina at tuloy-tuloy na ugong ng lumang refrigerator sa sulok. Hindi mahalaga kung ano ang gawin niya sa atin, sabi ni Aldrin. Hindi ko ipagpapalit ang pangarap na ito para lang sa pera o takot. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa pagmamalaki. Ang batang minsang nag-ayos ng mga kable sa garahe para makapagtrabaho kaming mag-asawa ng sabay ay nakatayo ngayon sa harap ko bilang isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Lumapit ako at inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. Anak, sabi ko ng dahan-dahan, maaaring may pera siya, mga abogado, at mga tauhan. Tumigil ako sandali. Pero may isang bagay tayo na hindi niya kailanman mabibili. Tumingin siya sa akin, nagtatanong ang kanyang mga mata. Ngumiti ako ng bahagya. Ang tapang na ipaglaban kung ano ang tama. At sa sandaling iyon, alam kong kahit gaano kahirap ang darating na laban, hindi siya haharap dito ng mag-isa. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon, nakatitig sa kisame at iniisip ang mga salita ni Aldrin. Pagsikat ng araw, alam kong hindi namin ito kayang harapin ng mag-isa. Si Don Renato Alcantara ay may pera, koneksyon, at tila walang moralidad. Kailangan namin ng isang taong may karanasan sa pagharap sa mga mapanganib na tao. Doon ko naisip si Tio Gabby. Ang aking nakatatandang kapatid ay naglingkod ng 2 beses sa giyera at gumugol ng 30 taon bilang isang police detective sa Cabecera bago nagretiro sa kanyang bukid sa labas ng San Cristobal. Kung may sino mang makakatulong sa amin na malutas ang kaguluhang ito, siya iyon. Tinawagan ko siya ng 6:00 ng umaga. Lito. Ang garalgal na boses ni Tio Gabby ay dumaan sa telepono. Agad na alerto sa kabila ng maagang oras. Ayos lang ba ang lahat? Kailangan ko ang tulong mo, Gabby. Nasa malubhang problema si Aldrin at hindi ko alam kung kanino pa hihingi ng tulong. Darating ako agad. Tupad sa kanyang salita, dumating si Tio Gabby sa loob ng 1 oras. Ang kanyang lumang pick-up truck ay pumasok sa aming driveway habang sinisimulan ko ang aking pangalawang kape. Sa edad na 70, kumilos pa rin siya ng may desididong lakad ng isang tao na gumugol ng mga dekada sa pagharap sa pinakamasama na iniaalok ng sangkatauhan. Umupo kami sa paligid ng mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan laging inilalatag ng aming ama ang kanyang mga plano sa pagkakarpintero at itinuro sa amin na ang tunay na kalalakihan ay pinoprotektahan ang kanilang mga pamilya gamit ang kanilang utak, hindi lang sa kanilang mga kamao. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sabi ni Tio Gabby habang inilalabas ang isang maliit na notebook na bahagi na ng kanya, tulad ng kanyang mga kamay na may kalyo. Ibinunyag ko ang buong kwento. Ang imbensyon ni Aldrin, ang alok ni Don Renato, ang pambubugbog, ang mga banta. Nakinig si Tio Gabby nang hindi sumisingit, paminsan-minsan ay nagtatala. Ganap na aktibo ang kanyang mga instincts ng pulis. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang silya at pinagmasdan ako ng kanyang matatalim na asul na mata na nagtanong sa hindi mabilang na mga suspek. Hindi lang ito isang negosyante, Lito. Ito ay isang mandaragit. Ang boses ni Tio Gabby ay may bigat ng karanasan. Ang mga taong tulad ni Don Renato ay hindi nakakarating sa kung nasaan sila sa pamamagitan ng malinis na paglalaro. Nakakarating sila doon sa pamamagitan ng pag-alis sa sinumang nagbabanta sa kanilang imperyo. Si Aldrin, na tahimik na nakikinig mula sa sala, ay pilay na lumapit sa kusina. Anong ibig mong sabihin, Tio Gabby? Binuksan ni Tio Gabby ang kanyang laptop, isang sorpresa para sa isang taong kaedad niya, at nagsimulang mag-type. Mayroon pa rin akong mga koneksyon sa pagpapatupad ng batas. Hayaan mong imbestigahan ko ng kaunti ang iyong Don Alcantara. Sa sumunod na oras, nakita namin si Tio Gabby na ginagawa ang kanyang mga koneksyon, tumatawag sa mga dating kasamahan, naghahanap sa mga pampublikong record,
Nagko-cross-reference ng mga negosyo sa mga kahina-hinalang insidente. Ang larawan na lumabas ay nagpakilabot sa akin. Tingnan ninyo ang pattern na ito, sabi ni Tio Gabby, na inikot ang screen patungo sa amin. Sa nakalipas na 15 taon, hindi bababa sa 6 na may-ari ng maliliit na negosyo sa lugar na ito ang nagkaroon ng aksidente o problema sa kalusugan pagkatapos lamang tumanggi na ibenta ang kanilang ari-arian sa mga pagpapaunlad ni Alcantara. Nag-click siya sa mga artikulo ng pahayagan. Isang may-ari ng restoran na namatay sa isang aksidente sa sasakyan 2 linggo pagkatapos tanggihan ang alok ni Alcantara na bilhin ang kanyang negosyo. Isang magsasaka na nagkaroon ng misteryosong atake sa puso sa edad na 45 pagkatapos lang tumanggi ang kanyang pamilya na ibenta ang kanilang lupa. Isang tagapagtatag ng tech company na tuluyang nawala, nag-iwan lamang ng isang tala tungkol sa mga problema sa pamilya. Hindi lang nagnanakaw ng negosyo ang taong ito, malungkot na sabi ni Tio Gabby. Inaalis niya ang mga hadlang. At ngayon Aldrin, ikaw ang kanyang pinakamalaking hadlang. Nanahimik ang kusina maliban sa tiktak ng lumang orasan ni Aling Sonia sa dingding. Naramdaman kong nakikita ko si Don Renato Alcantara ng malinaw sa unang pagkakataon, hindi lang bilang isang sakim na negosyante, kundi bilang isang bagay na mas mapanganib. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Isinara ni Tio Gabby ang computer at tumingin sa aming dalawa. Kailangan natin ng konkretong ebidensya ng kanyang mga krimen at kailangan natin ng isang taong nakakaalam ng kanyang mga operasyon mula sa loob. Isang taong sapat na malapit para... Tumunog ang telepono, pinuputol ang tensyon na parang kutsilyo. Lahat kami ay natigilan at tumingin dito. Iyan ang maaaring sagot natin, mahinang sabi ni Tio Gabby. Ang boses sa kabilang linya ay mahinahon, nanginginig, at walang duda na kay Micaela. Mang Lito, ako po si Micaela Alcantara. Kailangan ko po kayong makausap ng personal, tungkol po kay Aldrin at sa ginawa ng papa ko sa kanya. Itinaas ni Tio Gabby ang isang kilay, ngunit nakita ko ang paggana ng kanyang isipan bilang isang detektiv. Ito mismo ang panloob na koneksyon na kailangan namin. Saan mo gustong magkita? Tanong ko. Sa Liwasang Bayan, malapit sa lumang tulay na bato, sa loob ng 2 oras. Pakiusap po, Mang Lito, hindi ko po kayang mabuhay sa sarili ko na alam ang kanyang ginawa. Naputol ang linya, naiwan kaming 3 na nagkatinginan sa kabila ng mesa sa kusina. Maaaring bitag ito, babala ni Tio Gabby, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi niya talaga pinaniniwalaan. Hindi, matatag na sabi ni Aldrin. Hindi si Micaela tulad ng kanyang papa. Siya ay isang mabuting tao. Papa, kung kinokontak niya tayo, ito ay dahil gusto niyang tumulong. Pagkalipas ng 2 oras, nakita ko ang aking sarili na naglalakad sa Liwasang Bayan kung saan dinadala namin ni Aling Sonia si Aldrin upang pakainin ang mga pato noong bata pa siya. Malamig ang hapon ng Oktubre at kumakaluskos ang mga ginintuang dahon sa ilalim ng aking mga paa habang papunta ako sa tulay na bato na nandoon na mula pa noong dekada 30. Naghihintay na si Micaela, nakaupo sa isa sa mga lumang batong bangko. Tila mas maliit siya, mahina sa kanyang navy blue na Amerikana. Ang kanyang blonde na buhok, na karaniwang perpekto, ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Nang makita niya akong papalapit, mabilis siyang tumayo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa harap niya. Mang Lito, salamat po sa pagpunta. Matatag ang kanyang boses, ngunit nakita ko ang pagkakasala at paghihirap sa kanyang mga mata. Kailangan ninyong malaman na wala akong ideya sa plano ng papa ko. Nang umuwi si Aldrin, bugbog sarado. Huminto siya, humihinga ng nanginginig. Wala akong kailanman naramdaman na labis na kahihiyan na maging isang Alcantara. Umupo ako sa bangko at sininyasan siyang sumama sa akin. Sabihin mo sa akin ang alam mo, Micaela. Umupo siya, nag-iiwan ng espasyo sa pagitan namin, na parang hindi siya karapat-dapat na masyadong malapit sa isang pamilya na sinaktan ng kanyang ama. Noong lumalaki ako, lagi kong iniisip ang mga negosyo ng papa ko.
Nagsimula siya. Ang mga kakumpetensya ay biglang nagpasyang ibenta ang kanilang mga kumpanya sa mas mababa kaysa sa kanilang halaga. Ang mga taong tumutol sa kanyang mga pagpapaunlad ay nagkaroon ng biglaang problema sa pananalapi o problema sa kalusugan. Lalo pang humina ang kanyang boses. Sinabi ko sa aking sarili na nagkataon lang na ang mga matagumpay na negosyante ay laging may mga kaaway na nagkakalat ng tsismis. Isang jogger ang dumaan at naghintay si Micaela hanggang sa malayo ito bago nagpatuloy. Ngunit pagkatapos ng nangyari kay Aldrin, nagsimula akong mas magbigay pansin. Talagang nakinig ako sa kanyang mga tawag, pinagmamasdan ang kanyang mga pulong. Lumingon siya at tumingin sa akin ng direkta. Mang Lito, hindi lang basta negosyante ang papa ko. Sistematiko niyang sinisira ang sino mang humadlang sa kanyang landas sa loob ng maraming taon. Totoo ang sakit sa kanyang boses at naniwala ako sa bawat salita niya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Mahinahon kong tanong. Dahil mahal ko si Aldrin, simpleng sabi niya. At dahil hindi ko kayang manatili lang at panoorin ang papa ko, nasaktan pa ang mas maraming inosenteng tao. Nagiging kasapakat ako sa pamamagitan ng aking katahimikan ng masyadong matagal. Inabot niya ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa pribadong opisina ng papa ko sa bahay. Nagtatago siya ng mga file doon, mga record ng bayad sa ilang tao, mga litrato, mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang ginagawa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang ebidensya na sinabi ni Tio Gabi na kailangan namin. Micaela, kung malalaman ng papa mo na tinulungan mo kami, alam ko ang mga panganib, putol niya. Ngunit alam ko rin kung saan niya itinatago ang mga record na maaaring maglantad ng lahat. Mga transaksyon sa pananalapi, korespondensya sa kanyang mga kasosyo, ebidensya ng mga bagay na magpapabilanggo sa kanya habang buhay. Tumayo siya, inaayos ang kanyang Amerikana. Kailangan nating kumilos sa loob ng ilang araw bago siya gumawa ng kanyang susunod na hakbang. Narinig ko siya sa telepono kaninang umaga. Hindi pa siya tapos sa inyong pamilya, Mang Lito. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Papasok si Micaela sa opisina ng kanyang ama sa Huwebes ng gabi habang nagpupulong ito, habang si Tio Gabi at ako ay magmomonitor mula sa aking van sa ibaba ng kalye. Testing. Ang bulong ni Micaela ay dumaan sa maliit na earpiece. Naririnig niyo ba ako? Malinaw, sagot ni Tio Gabi. Mayroon kang mga 2 oras. Kunin mo ang lahat ng kaya mo at umalis ka na. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nakatayo laban sa langit sa gabi na parang isang kuta ng Gothic. Sa pamamagitan ng binoculars, nakita namin si Micaela na naglalakad sa madilim na pasilyo gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Nasa opisina ako, bulong niya habang ginagamit ang susi. Ngayon pinagpapawisan ang aking mga kamay. Kung mahuli siya ni Don Renato, nasa loob na ako. Naku po, ang daming file. Sa susunod na oras, narinig namin si Micaela na nagbabasa ng mga record ng kanyang ama. Ang larawan na ipinintaan niya ay nagpabaliktad sa aking tiyan. May isang cabinet ng file na may label na acquisitions, ngunit hindi ito normal na deal sa negosyo. Mga larawan ng mga pamilyang pinaalis, mga bayad sa isang taong tinatawag na ang tagalinis, mga medikal na record na walang saysay. Nagkatinginan kami ni Tio Gabi ng may kalungkutan, ang mga nawawalang pamilya, ang mga maginhawang aksidente, lahat ay dokumentado na parang isang baluktot na libro ng accounting. Kinokopya ko ang lahat sa isang USB, kumukuha ng mga litrato bilang backup. Mga bayad na nagsimula pa 50 taon na ang nakakaraan, mga pangalan na kilala ko, ang mga Herrera, ang mga Torres. Naalala ko ang parehong pamilya. Ang mga Herrera ay sinasabing lumipat sa Florida matapos ibenta ang kanilang bukid sa murang halaga. Ang mga Torres ay nagsara ng kanilang restaurant matapos ang biglaang pagkakasakit ni Aling Torres. Ngayon ay naintindihan ko na ang nangyari. Micaela, gaano pa katagal? Tanong ni Tio Gabi nang may pagkaapura. Halos tapos na ako. Nasa desk niya ako. Sandali. Nagbago ang kanyang boses, tensyonado sa takot.
May isang folder na may label na Future Projects. May pangalan ni Aldrin. Kinilabutan ako. Ano ang nakasulat doon? Garrido situation sa itaas na may mga larawan ng aming bahay. Ang iyong schedule sa trabaho. Ang pang-araw-araw na routine ni Aldrin. Hindi lang ito ang imbensyon. Nagpaplano na siya ng isang mas malaking bagay. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na papalapit. Micaela, matalim na sabi ni Tio Gabi. May dumarating. Imposible. Ang meeting ni Papa ay hindi natatapos bago hating gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Sa pamamagitan ng binoculars, nakita namin ang mga headlight na sumasagasa sa driveway. Ang Mercedes ni Don Renato ay maagang bumalik. Maagang bumalik si Papa. Ang boses ni Micaela ay tensyonado sa takot. Kailangan kong umalis ngayon. Maaari ka bang makapunta sa iyong kwarto? Tanong ni Tio Gabi. Hindi ko alam. Lagi niyang sinisilip ang kanyang opisina pag-uwi niya. Kung mahuli niya ako dito, bumukas ang pangunahing pinto. Lumitaw ang silweta ni Don Renato, papunta na sa kanyang opisina. Micaela, kumilos ka na ngayon, bulong ko ng may pagkaapura. Ano man ang mangyari, umalis ka na diyan. Tumunog ang telepono pagsikat ng araw. Gumising sa akin pagkatapos ng isang gabing hindi mapakali. Nag-aalala para kay Micaela. Ang caller ID ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero, ngunit sinabi sa akin ng aking instinct na sagutin. Mang Lito, ang boses ay malalim at nerbiyoso. Ako po si Mang Rodolfo Perez. Dati po akong nagtatrabaho kay Don Renato Alcantara. Kailangan po nating mag-usap. Umupo ako sa kama, agad na alerto. Tungkol saan? Tungkol sa anak ninyo. Tungkol sa planong gawin ni Alcantara sa inyong pamilya. Hindi ko na po ito kayang sikmurahin. Pagkalipas ng 2 oras, kami ni Tio Gabi ay naglalakad sa hamog ng umaga patungo sa simbahan ng Santa Maria sa labas ng San Cristobal. Ang lumang gusaling bato ay nandoon na mula pa noong ika-19 na siglo, isang lugar kung saan hinanap ng mga henerasyon ng pamilya ang kanlungan at kapatawaran. Natagpuan namin ang 2 lalaki na naghihintay sa pinakahuling bangko. Ang isa ay mas matanda, marahil 55 taong gulang, na may matigas na kamay at naghihirap na mga mata. Ang mas bata, marahil nasa 30s, ay patuloy na nerbiyosong tumitingin sa mga pinto. Ako po si Rodolfo, sabi ng matandang lalaki, tumayo habang papalapit kami. Ito po ang kapatid kong si Javier, pareho po kaming nagtrabaho para kay Alcantara, bagamat sa iba't ibang kapasidad. Ang instincts ng detective ni Tio Gabi ay nasa pinakamataas na alerto. Anong klaseng trabaho? Bumagsak ang balikat ni Mang Rodolfo. Ako po ang tinatawag ninyong problem solver. Sa loob ng 8 taon, kapag may humadlang kay Alcantara, sinisiguro ko po na babaguhin nila ang kanilang posisyon. Ang bigat ng kanyang pag-amin ay lumapag sa amin na parang isang mabigat na kumot. Ang taong ito ay bahagi ng makina na sumira sa mga pamilya. Bakit ka ngayon lumalapit? Tanong ko. Dahil mayroon akong anak, mahinang sabi ni Mang Rodolfo. Kaedad lang siya ng anak ninyo, nakatira sa kabisera. Nang marinig ko ang ipinag-utos ni Alcantara na gawin kay Aldrin, nakita ko ang mukha niya sa halip na ang sa kanya. Huminto siya, nakikipaglaban sa damdamin. Hindi ko na po ito kayang maging bahagi. Nagsalita si Javier sa unang pagkakataon, nanginginig ang boses. Ako po ay nagtatrabaho sa komunikasyon, nagmomonitor ng mga tawag, nagre-record ng mga pag-uusap para sa mga layunin ng siguro. Mayroon po akong mga recording ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na digital device, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Mga tawag sa telepono kung saan tinatalakay ni Don Alcantara ang pag-alis ng mga kakumpetensya, pagtatakip ng mga aksidente na hindi naman talaga aksidente, pagbabayad sa mga tao para mawala. Yumukod si Tio Gabi pasulong. Gaano kainit ang mga recording na ito? Kasing init ng kahapon, sagot ni Javier. Pagkatapos ng pagbisita ng anak niyang babae sa kanyang opisina kagabi, gumawa siya ng ilang tawag. Alam niyang may pumasok doon. Naging yelo ang aking dugo. Micaela, ligtas ba siya? Sa ngayon, oo.
sabi ni Mang Rodolfo. Ngunit hindi na magtatagal. Naghihinala si Alcantara ng pagtataksil ng pamilya at iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman tiniis. Aktibado ni Javier ang device at bigla, ang malamig na boses ni Don Renato ay bumalot sa sagradong espasyo. Ang problema kay Garrido ay lumampas na sa simpleng pananakot. Kailangan natin ng permanenteng solusyon, isang bagay na tila ganap na natural. Gusto kong harapin ang buong pamilya, ama, anak, at ang aking mapagkanulong anak, kung kinakailangan. Nagpatuloy ang recording na may nakakakilabot na mga detalye tungkol sa oras, pamamaraan, at paglilinis. Ito ay parang pakikinig sa isang tao na nagpaplano ng operasyong militar, maliban sa ang target ay ang aking pamilya. Kailan ito na-record? Tanong ni Tio Gabby. Ang kanyang training sa pulisya ay nagpapanatili sa kanya na nakatuon sa kabila ng takot. Kagabi, bandang 11:30, sagot ni Javier. Pagkatapos lang niyang matuklasan na may pumasok sa kanyang opisina. Tiningnan ako ni Mang Rodolfo sa mata. Mayroon pa. Nagtakda siya ng tinatawag niyang final solution para bukas ng gabi. Magdadala siya ng mga espesyalista mula sa labas ng estado, mga taong walang koneksyon sa lokal na maaaring gawin itong parang isang trahedyang aksidente. Tila mas lumamig ang simbahan sa paligid namin. Bukas ng gabi, wala pang 24 oras. Nagpaplano siyang kumilos bukas ng gabi, patuloy ni Mang Rodolfo. Wala tayong 24 oras bago siya kumilos laban sa inyong pamilya. Pagdating ng 4:00 ng hapong yon, ginawa namin ang simbahan ng Santa Maria na isang maingat na inayos na bitag. Ang mga lumang kontak ni Tio Gabby sa pulisya ay nagbigay sa amin ng propesyonal na kagamitan sa pagre-record na nakatago sa buong santuaryo na parang mga elektronikong anghel na nagbabantay sa aming desperadong taya. Ito ang ating tanging pagkakataon, sabi ni Tio Gabby habang inaayos ang isang maliit na mikropono sa likod ng krus sa altar. Kung maghinala si Don Renato ng kahit ano, mawawala siya at hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Umupo si Aldrin sa bangko sa harap. Nakikita pa rin ang kanyang mga pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ako dapat ang pain, sabi niya sa ikatlong pagkakataon. Ang invention ko ang gusto niya, di ba? Matatag kong sagot. Naaalala ang mga salita ng aking ama tungkol sa pagprotekta sa pamilya gamit ang katalinuhan, hindi lang sa tapang. Alam ni Javier kung paano makipag-usap sa kanya. Tayo at ako ay makikinig mula sa sacristy, handang lumabas kapag naitala na natin ang lahat. Ang plano ay elegante sa pagiging simple nito. Tatawagan ni Javier si Don Renato, magsasabing kontrolado na ang Garrido situation at naghihintay ng huling instruksyon. Sisiguraduhin ang acoustics ng simbahan na bawat salita ay malinaw na makuha. Pagpatak ng 5:30, tinawagan ni Javier si Don Renato. Don Alcantara, si Javier po ito. Ang lahat po ay nasa posisyon. Ang pamilya po ay nakakulong at naghihintay ng inyong desisyon kung paano magpapatuloy. Sa pamamagitan ng aming nakatagong earpiece, narinig namin ang malamig na kasiyahan ni Don Renato. Mahusay. Naroon ako sa loob ng 20 minuto. Kailangan itong gawin ng maayos. Walang maiiwan na bakas, walang anumang lead na patungo sa akin. Habang lumulubog ang araw at nagtatapon ng mahahabang anino sa mga stained glass na bintana, kinuha namin ang aming mga posisyon. Si Tio Gabby ay yumukod sa likod ng organ. Kami ni Aldrin ay nagtago sa maliit na sacristy. At si Javier ay tumayo malapit sa altar. Mukhang nararapat na nerbyoso para sa isang taong malapit ng gumawa ng maraming krimen. Ang tunog ng mamahaling sapatos na katad sa mga lumang sahig na kahoy ang nagpahiwatig ng pagdating ni Don Renato. Pumasok siya ng mag-isa. Ang kanyang kapalaluan ang nagpa-convince sa kanya na ang sitwasyon ay ganap na kontrolado niya. Nasaan sila? Ang boses ni Don Renato ay umalingaw-ngaw sa sagradong espasyo, malamig at propesyonal. Nasa likod na kwarto, Don. Ang tatlo, si Mang Lito, Aldrin at ang inyong anak ay nakasiguro at naghihintay ng inyong instruksyon. Pinigil ko ang aking hininga. Ito na ang sandali ng katotohanan. Naglakad si Don Renato papalabas sa simbahan, matatag ang kanyang mga hakbang.
Mabuti, ngayon makinig ng mabuti dahil gusto kong gawin ito ng eksakto. Ang ama at anak ay kailangang permanenteng mawala. Gawin itong parang tumakas sila sa bayan matapos mapagtanto na nasangkot sila sa isang bagay na napakalaki. Isang aksidente sa kotse sa isang liblib na kalsada ang perpekto. Kinuna ng recording device ang bawat nakakakilabot na salita. At ang aking anak, patuloy ni Don Renato, ang kanyang boses ay walang anumang damdaming pang-ama. Si Micaela ay napatunayan na hindi mapagkakatiwalaan sa katapatan ng pamilya. Kailangan niyang turuan tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil. Marahil ay isang trahedyang aksidente sa sarili niya. Isang bagay na tila sinusubukan niyang tulungan ang pamilya ng kanyang nobyo na makatakas. Ginampanan ni Javier ang kanyang papel ng perpekto, tumatango, at humihingi ng paglilinaw sa mga detalye na nagpapabaliktad sa aking tiyan. Nag-usap si Don Renato tungkol sa aming pag-alis, na parang tinatalakay niya ang isang business merger. Nagkakalkula, metodiko, ganap na walang konsensya. Ang pinakamahalaga, sabi ni Don Renato, lumalapit sa kung saan kami nakatago. Siguraduhin na walang anumang maaaring masubaybayan sa akin o sa aking organisasyon. Binuo ko ang aking reputasyon sa pagiging higit sa anumang hinala at hindi ko hahayaan itong masira ng isang hamak na inventor at ang kanyang kaawa-awang pamilya. Huminto siya, sinusuri ang simbahan ng may kasiyahan. Kapag natapos na ito, magkakaroon ako ng kumpletong kontrol sa teknolohiyang iyon ng imbakan ng enerhiya. Ang mga patente ay ililipat sa aking kumpanya. Ang kita ay magiging akin at walang sino man ang makakaalam kung paano ko ito nakuha. Suminghot ng nerbiyoso si Javier. At ang paglilinis po doon, siguraduhin po na walang matitira na maaaring masubaybayan sa inyo. Biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan nang matapos ni Don Renato ang kanyang mga nakakakilabot na instruksyon. Binaha ang santuwaryo ng maliwanag na ilaw at ang tunog ng mga opisyal na sasakyan na huminto sa labas. Ang mga ahente ng federal na may taktikal na kagamitan ay pumasok mula sa bawat pasukan. Nakabunot ang kanilang mga baril at kumikinang ang mga badge sa ilalim ng biglaang pag-iilaw. Mga ahente ng federal, walang gagalaw. Lumingon si Don Renato, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa malamig na kumpiyansa tungo sa lubos na pagkabigla sa loob ng isang pintig ng puso. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang taong kumokontrol sa kalahati ng San Cristobal ay mukhang talagang takot. Ano ang ibig sabihin nito? Hiling niya, ngunit bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Nandito ako para sa isang pribadong serbisyo ng panalangin. Humakbang pasulong si Agent Elena Reyes, ang pangunahing investigador na may hawak na recording device sa kanyang kamay. Don Renato Alcantara, nakapiit ka sa kasong pakikipagsabuatan upang gumawa ng pagpatay, pangingikil at organisadong krimen. Lahat ng sinabi mo ay nai-record at gagamitin bilang ebidensya. Doon kami ni Aldrin at Tio Gabi lumabas mula sa sacristy. Kasunod ang isang news team na naghihintay sa labas. Naglaki ang mga mata ni Don Renato nang matanto niya ang buong saklaw kung gaano siya lubos na nalampasan. Kayo, ungol niya, itinuro ako ng nanginginig na daliri. Ito ay isang bitag, ito ay ilegal. Gagawin ng aking mga abogado na ibasura ito bago. Sa katunayan, putol ni Agent Reyes, ito ay isang investigasyon ng mamamayan na nakatuklas ng ebidensya ng isang nagpapatuloy na kriminal na sabwatan. Ang bawat recording ay ginawa ng may pahintulot ng mga handang lumahok. Humakbang pasulong si Javier, tinanggal ang wire na ginamit niya. Kasama na po ako, Don Alcantara. Nakikipagtulungan na po ako sa mga autoridad ng federal sa nakalipas na X na oras. Ang tingin ng pagtataksil sa mukha ni Don Renato ay maaaring naging kasiya siya kung hindi ito nakakaawa. Ang taong ito na sumira sa mga pamilya at inalis ang sinuman sa kanyang landas ay sa wakas ay humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Micaela, desperadong sigaw niya habang pumasok ang kanyang anak sa simbahan, kasama ang mas maraming ahente. Sabihin mo sa kanila na ito ay isang pagkakamali. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa katapatan ng pamilya. Naglakad si Micaela patungo sa kanyang ama,
tuwid ang likod at matatag ang boses. Ang katapatan ng pamilya ay gumagana sa parehong paraan, Papa. Hindi ko kayang hayaan kang saktan pa ang mas maraming inosenteng pamilya. Hindi ako kayang manahimik habang sinisira mo ang buhay ng mga tao para sa pera. Ikaw na walang utang na loob. Nagsimula si Don Renato, ngunit pinutol siya ni Agent Reyes. Don Alcantara, may karapatan kang manahimik. Iminumungkahi kong gamitin mo iyon. Habang nagsasara ang posas sa pulso ni Don Renato, naramdaman kong may bigat na lumabas sa aking balikat na hindi ko man lang napansin na dinadala ko. Ang taong ito na tila napakalakas, napaka hindi mahawakan, ay ngayon mukhang kung ano talaga siya. Isang kriminal na sa wakas ay naubusan na ng mga taong pananakutin. Hindi pa ito tapos, bulong ni Don Renato habang sinisimulan siyang dalhin ng mga ahente. Mayroon akong mga koneksyon na hindi ninyo maisip. Mga hukom, mga politiko, mga taong may utang sa akin. Makakalabas ako sa loob ng 1 linggo at kapag nangyari iyon ay pagsisisihan ninyo ang araw na nagpasya kayong kalabanin ako. Ngunit ang kanyang mga banta ay walang saysay ngayon. Ang desperadong kayabangan ng isang taong alam na gumuho ang kanyang imperyo. Inakbayan ni Aldrin si Micaela na umiiyak ng tahimik, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa kaluwagan. Tapos na, bulong niya sa kanya. Ginawa mo ang tama! Lumapit sa amin si Agent Reyes habang iniimpake ang huling bahagi ng kagamitan. Kailangan namin ng kumpletong pahayag mula sa inyong lahat, ngunit gusto kong malaman ninyo, ang investigasyong ito ay maglalantad ng mas marami pa kaysa sa mga banta lamang laban sa inyong pamilya. Ang ebidensya na ibinigay ninyo ay makakatulong sa amin na malutas ang mga kaso na nagsimula pa 15 na taon na ang nakakaraan. Habang pinapanood namin ang sasakyan ni Don Renato na nawawala sa gabi, kumikislap ang pulang at asul na ilaw. Naisip ko si Aling Sonia at kung ano ang sasabihin niya tungkol sa sandaling ito. Lagi siyang naniniwala na ang mabubuting tao na nagtutulungan ay kayang lampasan ang anumang kasamaan. Wala kayong ideya sa sinimulan ninyo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Renato mula sa sasakyan ng pulisya. Hindi pa ito magtatapos dito, ngunit tapos na. Naibigay na ang hustisya. Pagkalipas ng 6 na buwan, umupo ako sa korte ng San Cristobal. Pinapanood ang hustisya na sa wakas ay isinara ang mga libro nito kay Don Renato Alcantara. Ang taong minsan ay tila hindi mahawakan ay nakatayo sa orange na prison suit habang binibigkas ni Judge Patricia de la Cruz ang kanyang hatol, habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol para sa pakikipagsabwatan upang gumawa ng pagpatay, kasama ang 30 taon pa para sa pangingikil, organisadong krimen at criminal enterprise. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa punong-punong bulwagan at naramdaman ko ang presensya ni Aling Sonia sa aking tabi na parang tumatango siya sa pagsang-ayon mula sa kung saan man napupunta ang mabubuting kaluluwa kapag natapos na ang kanilang trabaho sa lupa. Hinawakan ni Aldrin ang aking kamay mula sa upuan sa aking tabi. Matagal nang gumaling ang kanyang mga pasa, ngunit mas mahalaga, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi ko pa nakita mula nang bata pa siya, purong kagalakan. Talagang tapos na, Papa, bulong niya. Pagkalipas ng 3 linggo, nakatayo ako sa likod bahay ng aming bahay sa Calle Franklin. Pinapanood si Aldrin na inaayos ang kanyang kurbata sa 2nd pagkakataon. Malamig at ginintuan ang hapon ng Oktubre na may parehong liwanag ng taglagas na nakasaksi sa aming pinakamadilim na oras, ngayon ay pinagpapala ang aming pinakamaliwanag na sandali. Nerbiyoso ka ba, anak? Takot na takot, inamin niya ng nakangiti, ngunit sa magandang uri ng takot. Lumitaw si Micaela sa pintuan, suot ang wedding gown ni Aling Sonia na maingat naming inayos upang magkasya sa kanya. Mukha siyang nagniningning, ngunit higit pa roon, mukha siyang malaya. Malaya mula sa anino ng mga krimen ng kanyang ama. Malaya na pumili ng pag-ibig kaysa sa pera. Malaya na bumuo ng uri ng pamilya na lagi niyang pinapangarap. Pinuntahan ni Tio Gabi sa pasilyo sa aming likod bahay, dumaan sa parehong garahe, kung saan binuo ni Aldrin ang kanyang unang robot, kung saan niya binuo ang renewable energy system na halos kumuha sa aming lahat, ngunit sa huli ay nagligtas sa aming lahat.
Ang teknolohiya ay matagumpay na napatent at ibinenta sa clean energy ng Timog sa halagang magsisiguro sa kinabukasan ni Aldrin at Micaela sa loob ng mga henerasyon. Ngunit higit pa sa pera, ang kaalaman na ang kanyang imbensyon ay makakatulong na magbigay ng kapangyarihan sa mga tahanan ng malinis at napapanatiling enerhiya ang nagpaligaya sa mga mata ni Aldrin sa pagmamalaki. Si Pastor Williams ng Simbahan ng Santa Maria, ang parehong lugar kung saan namin binihag si Don Renato, ang nagbigay ng seremonya. Nang magpalitan ng sumpaan sina Aldrin at Micaela, nangangakong magmamahalan sa anumang hamon na maaaring idulot ng buhay, naisip ko ang paglalakbay na nagdala sa amin sa sandaling ito. Nagsimula kami bilang mga biktima, takot at nalulula sa mga puwersang lampas sa aming kontrol. Ngunit natuklasan namin ang isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni Don Renato Alcantara, na ang mga ordinaryong tao na nagkakaisa sa pag-ibig at determinasyon ay nagtataglay ng kapangyarihan na walang halaga ng pera ang makakabili. Nangangako akong mananatili sa iyong tabi, sabi ni Micaela, malinaw at matatag ang kanyang boses. Ang pumili ng tapang kaysa sa ginhawa, ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan, at pag-ibig higit sa lahat. Ang sagot ni Aldrin ay nagpaluha sa akin. Nangangako akong bubuo ng ating kinabukasan ng magkasama, lumikha ng isang magandang bagay mula sa anumang material na ibigay sa atin ng buhay, tulad ng itinuro sa akin ng aking ama, tulad ng itinuro ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, habang nagdiriwang ang mga kapitbahay at kaibigan sa aming simpleng likod-bahay, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa tabi ng rosas na hardin ni Aling Sonia. Iniisip ang mga aral na itinuro sa amin ng karanasang ito. Sina Mang Rodolfo at Javier ay nakatanggap ng pinababang sentensya kapalit ng kanilang kooperasyon, at pareho silang nagtatrabaho upang muling itayo ang kanilang buhay. Kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang konsensya ay maaari pa ring magising at ang pagtubos ay laging posible. Habang lumulubog ang araw sa San Cristobal, pinutol nina Aldrin at Micaela ang kanilang wedding cake, isang simpleng chocolate creation mula sa panaderya ni Mang Benit, ang parehong lugar kung saan laging bumibili si Aling Sonia ng aking mga birthday cake. Walang magarbo, walang mahal, ngunit ginawa ng may pagmamahal ng mga taong nagmamalasakit sa kanilang komunidad. Papa, sabi ni Aldrin, nahinila ako sa isang tabi habang natatapos ang gabi. May balita kami ni Micaela, naghihintay kami ng sanggol sa Tagsibol. Naramdaman kong lumawak ang aking puso sa isang kagalakan na hindi ko pa naranasan mula nang ipanganak si Aldrin. Isang bagong henerasyon, isang bagong simula, isang pagkakataon upang ipasa ang mga halaga na nagdala sa aming pamilya sa pinakamadilim nitong oras. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa beranda sa harap, pinapanood ang mga bituin na lumalabas sa aming tahimik na kalye, bumulong ako ng isang panalangin ng pasasalamat kay Aling Sonia sa aking ama at sa anumang puwersa sa universo na nagsisiguro na ang pag-ibig ay sa huli ay nagtatagumpay sa puot, na ang hustisya ay sa huli ay nagwawagi sa korupsyon, at na ang pag-asa ay laging nakakahanap ng paraan upang mamulaklak kahit sa pinakamahirap na lupa. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari sa aming pamilya, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa pagprotekta sa imbensyon ni Aldrin o sa pagharap sa isang makapangyarihang tao. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, ang walang hanggang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng mga gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang itaas ang iba at ng mga gumagamit nito upang pabagsakin ang iba. Gumagana ang Diyos sa misteryosong paraan at naniniwala ako na inilagay niya ang bawat tao sa aming landas para sa isang dahilan. Sina Mang Rodolfo at Javier ay natagpuan ang kanilang konsensya ng pinakamahalaga. Pinili ni Micaela ang pag-ibig kaysa sa luho. Kahit ang mga lumang koneksyon ni Tio Gabi sa pulisya ay naging instrumento ng hustisya nang pinakakailangan namin sila. Itinuturo sa atin ng Panginoon na walang sandata na binuo laban sa mga matuwid ang magtatagumpay. At ang aming kwento ay nagpapatunay sa katotohanang iyon.
Nang inakala ni Don Renato na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan, nang pinaniniwalaan niya na ang pera at koneksyon ay nagpapaging hindi siya mahawakan, inihahanda na ng Diyos ang kanyang pagbagsak sa pamamagitan ng parehong mga taong inakala niyang kontrolado niya. Kung may isang aral na gusto kong ipasa mula sa kwentong ito ng lolo ay ito. Huwag kailanman hayaan ang sinuman na kumbinsihin ka na ang iyong mga pangarap ay walang saysay dahil sa kung saan ka nagmula. Ang imbensyon ni Aldrin ay hindi naging mahalaga dahil gusto ito ng isang mayamang tao. Laging itong mahalaga dahil ito ay nagmula sa isang mabuting puso at isang napakatalinong isip. Ang totoong kwentong ito ay nagturo sa aming pamilya na ang mga ordinaryong tao ay maaaring makamit ang mga pambihirang bagay kapag sila ay nagkakaisa. Natutunan namin na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng pagiging takot. Higit sa lahat, natuklasan namin na ang pag-ibig at determinasyon ay kayang lampasan ang anumang balakid, gaano man kalakas ang iyong mga kaaway. Minsan ang pinakamahalagang kwento ng lolo ay hindi tungkol sa mga kwentong pambata o mga bayani sa malayo. Ito ay tungkol sa mga totoong pamilya na tumanggi na sumuko kapag ang lahat ay tila walang pag-asa. Ang aming totoong kwento ay nagpapakita na sa pananampalataya, pamilya at matibay na prinsipyo kahit ang pinakamaliit na David ay maaaring talunin ang pinakamakapangyarihang Goliath. Habang pinapanood ko sina Aldrin at Micaela na nagpapalaki ng kanilang mga anak, tinuturuan sila ng parehong mga halaga na sinikap namin ni Aling Sonia na ituro. Naaalala ko na ang bawat henerasyon ay humaharap sa sarili nitong mga labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit sa gabay ng Diyos at pagmamahalan ng pamilya, ang mabuti ay laging makakahanap ng paraan upang magtagumpay. Ano ang iniisip ninyo sa paglalakbay ng aming pamilya? Nakaharap na ba kayo ng isang sitwasyon kung saan kailangan ninyong pumili sa pagitan ng madali at ng tama? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong sariling mga kwento tungkol sa pagtatanggol sa kung ano ang mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa sino mang maaaring nangangailangan, marinig na ang pag-asa at hustisya ay umiiral pa rin sa mundong ito.